Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng paano mamuhay ng biblikal at praktikal sa panahon ng walang katiyakan. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong imbutin ng anumang bagay ng iyong kapwa. So tayo po ay dumulog sa panalangin, ganun pa man ay ito po ay traditional na lagi nating pinagdiriwang ang Kapaskuhan. At ang iba ay abala sa mga Christmas party, mga preparasyon sa Noche Buena. At anyway, ang aking pagbati sa inyong lahat na Merry Christmas and Blessed New Year to you all. Alright? So dumulog tayo sa Panginoon sa panalangin. At hilingin natin na tayo ay samahan ng Diyos sa ating pananambahan sa gabing ito. Dakilan naming Diyos, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo, Panginoon, sa pag-iingat mo sa nakalipas na isa linggo. At salamat din, Panginoon, sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang aming sinasariwa at inaalala ay ang kapanganakan ng aming Panginoong Kristo. Bagamat hindi ito ang petsa ng kanyang kapanganakan, subalit ang espiritu ng pagdiriwang ay naroon na ang tagapagligtas ay ipinanganak, na siya naming pag-asa, katubusan at kaligtasan. Kaya salamat o Diyos sa gabing ito. Muli ay ibinabalik namin sa iyo ang papurit pasalamat. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na nakatunghay sa gabing ito na ikaw po ang magpapala at naway buksan mo ang kanilang mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mensahe sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alright? Ang practical na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Ito po ang ating paksa ngayong gabi. Ano po? At balikan po natin yung ating nakaraan nung 2 linggo. Ang una ay tinalakay po natin ang pananampalataya sa gitna ng bagyo. At ikalawa ay ang pag-asa sa panahon ng kadiliman. At ngayon naman ay tatalakayin po natin ang praktikal na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Alright? So meron po tayong 3 layunin sa mga sermon na ating napapakinggan tuwing linggo ng gabi. Ano po? Ang purpose po natin ay palalimin ang pananampalataya at pag-asa ng mga mananampalataya. Ikalawa ay hubugin ang praktikal at banal na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. At ikatlo ay patatagin ang relasyon at pagkakaisa ng sambayanan ng Diyos. So ito po yung 3 layunin ng ating mga mensahe na dinadala. At naway ito ay parang mga bloke na ating pinagpapatong-patong
at maaring maging pader at maaring tungtungan upang tayo ay merong matibay na pundasyon. Okay? Praktikal na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos ay matatagpuan po natin sa Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 6. Kung kayo po ay may mga tangan na Biblia ay pwede kayong makibuklat sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6. Ito po ay nadaanan na po natin at matagal ng panahon. Ano po? Kasi chapter 3 ito, tayo ngayon ay nasa chapter 20 na. Alright? O 19 ng ating serye sa Kawikaan. Ano pa man ay may mga bagong mensahe lagi sa mga talata. At sa tuwing babasahin mo ang mga talata, bagamat kahit na dinaanan mo na yan, ay laging may bago na mensahe sa atin. Okay? Basahin po natin ang 5 and 6. Ang sabi diyan, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay? Suriin po natin itong talatang ito. Ano po? Kung mapupuna po ninyo, sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala at kung paano buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So makikita po natin sa unang talata, yung tinatawag nating positive at negative. Yung positibo, magtiwala ka kay Yahweh. Wala iba kundi kay Jesus. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Negative. Okay? And then sa verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Sa anong dahilan? Upang ika ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Okay? So, suriin po natin ang mga talatang ito. Unang tanong natin ay, ano ba ang kahulugan ng magtiwala kay Yahweh ng buong puso? At bakit binibigyang diin sa talata? Ang sagot po natin dyan ay yung pagtitiwala ng buong puso ay nangangahulugan ng ganap na pagsuko. Hindi hati o may reserba. Ano po? Yung pagsuko sa kalooban at karunungan ng Diyos. Binibigyang diin ito dahil likas sa tao ang umasa sa sariling kakayahan. Ngunit, itinuturo ng talata na ang tunay na karunungan at tamang direksyon ay nagmumula lamang sa Diyos. Alright? Ikalawang analysis natin, bakit ipinapayo ng talata na huwag manangan sa sariling karunungan? Ang sagot po ay sapagkat ang karunungan ng tao ay limitado. Pag sinabi nating limitado, kakaunti lang yan. Baga, hindi mo pwedeng ikumpara dun sa karunungan ng Diyos. At maaaring maimpluwensyahan ng damdamin, bias o pagkiling o pansariling interes. Sa paghahambing, ang karunungan ng Diyos ay ganap, walang pagkakamali, at may mas malawak na pananaw sa buhay ng tao. Ang hindi pag-asa sa sariling karunungan ay tanda po ng kababaang loob at pananampalataya. Kaya titingnan po natin na yung karunungan nating mga tao ay incomplete, hindi sapat. Kaya dapat nating panaligan o tinatawag na sandigan ay yung sinasabi ng Diyos sapagkat yun ay ganap, kumpleto yun. Walang labis, walang kulang. At hindi ka maipapahamak nun. Okay? Ikatlo, paano ipinapakita sa talata
ang ugnayan ng pag-alala sa Diyos at ng kanyang patnubay. Ito yung paraan na yung aalalahanin natin ng Diyos at kikilalanin yung kanyang patnubay. Ipinapakita ng talata na ang patnubay ng Diyos ay bunga ng patuloy na pag-alala at pagkilala sa Kanya sa lahat ng gawain. Ibig sabihin, wala exemption dyan, mga kapatid. Ma-personal, mapamilya, masimbahan, makomunidad, sa lahat ng aspeto ng buhay. Kapag isinaalang-alang ang Diyos sa bawat desisyon at kilos, siya ang nagbibigay linaw at nag-aayos ng landas na tatahakin ng tao. Kaya hindi maliligaw ang tao kapag sa Diyos siya sumunod. Alright? So, ngayon ay huhugot po tayo ng mga practical na aral, application na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay dito sa dalawang talatang ito. Kaya pinamagatan po natin itong practical na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Hindi po karunungan ng tao, ano po? Kasi yung karunungan natin ay hindi ganap yan hindi kumpleto, no? Laging may bias, laging merong kulang. At minsan depende sa ating nararamdaman. Pero yung karunungan ng Diyos, ang salita ng Diyos, kapag yan ang sinundan mo, hindi ka mapapahamak. Okay? Now, ang tanong, ano ba ang dapat mong gawin para ang iyong gagawin sa buhay ay maging tama at naaayon dun sa karunungan ng Diyos? Kasi nagtatanong tayo sa ating mga sarili sapagkat marami na tayong mga kapalpakan sa buhay na ginawa. Mga desisyon na mali, mga desisyon na naglagay sa atin sa alanganin, mga desisyon na naglagay sa atin sa kalungkutan, pagkapariwara. Pero kapag tayo pala ay sumunod doon sa karunungan ng Diyos, practical po yan, ay talagang hindi ka mapapahamak. Sapagkat naroon yung pangako yung kay Yahweh ka magtiwala. At makikita natin na yung kanyang karunungan ay talagang tama sa isang tao, lalo na nagtitiwala sa kanya, na mamuhay siya na may kasiyahan. Right? So yung tanong natin, ano bang dapat mong gawin para ikaw ay patuloy na sumusunod o yung karunungan ng Diyos, yung salita niya ang iyong patnubay. Okay? Una, magtiwala sa Diyos sa paggawa ng desisyon. Okay, paano ba tayo magtitiwala? Kasi nabanggit doon ng buong puso, no? Kapag may mahalagang pasya, tingnan niyo po ito mahalaga ito. Sa trabaho, sa relasyon, pag-aaral. Tatlong bagay po, ano po? Kasi kung ikaw ay may asawa, may mga anak, siyempre trabaho. Ano ba yung ko-consider mong trabaho? Kapag ikaw ba ay nagkaroon ng trabaho, pati linggo ay nakasama, tatanggapin mo ba yan? Alright? O sa relasyon, yung pagpili ng iyong makakasama sa buhay o yung pagpili ng iyong mga kaibigan, ang kanila bang mga values ay nauugnay sa karunungan at salita ng Diyos. Ganon din sa pag-aaral. Para hindi tayo papalit-palit ng kurso. Yan ba talaga ang gusto mo? O angkop ba sa iyong kakayahan? So dito sa tatlong ito, mahalaga yung pagpapasya.
Kaya unahin ang panalangin at paghahanap ng kalooban ng Diyos kaysa umasa lamang sa sariling lohika. Kasi, yun nga, marami tayong mga kapalpakan sa buhay na hindi nating naisip natin ng wala na, tapos na, damage na, nakalipas na ang oras at panahon mo. Kung may babalik lang natin ng panahon, ay talagang magpapasya tayo ng tama. Kaya kayong mga kabataan na nakikinig, mahalaga ito kahit sa inyong trabaho, relasyon at pag-aaral. Laging i-consider na itawag sa Diyos. At yung kalooban niya lagi ating i-consider kapag tayo magpapasya. Okay? So, pagkatiwala natin yung kalooban ng Diyos lagi. Doon sa kalooban niya kaysa doon sa kalooban natin. Maaaring gusto mo to, pero hindi pala yan ang kalooban ng Diyos sa'yo, sa ibang lugar ka o sa ibang trabaho ka o relasyon mo, minsan ay nangyayari ang mga bagay na hindi inaasahan, pero dahil nga sa matigas ang ating ulo, nag-decide tayo. Kaya yun, palpak sa dulo. Kalawa, kilalanin ang limitasyon ng sariling karunungan. Hindi po tayo all-knowing, hindi nating alam lahat ng bagay. Paalala ito na kahit gaano tayo katalino o maraming karanasan, may mga bagay na mas malinaw ang nakikita ng Diyos kaysa sa atin. Kaya nga kung babalikan po natin, napakahalaga na talagang titingnan natin, yung ah, plano ng Diyos sa atin. Kasi yung talino natin at karanasan natin, hindi pwedeng maging basihan niya na dahil naranasan mo, yun na yun. Okay? Mas magandang plano lagi ang Diyos sa atin. Tandaan po natin yan. Okay? Ikatlo, isama ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito yung maganda, itong ikatlo na to. Yung isasama natin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lamang po sa malalaking problema, kundi pati sa maliliit na gawain. Sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, at mga plano sa hinaharap. Isama natin ang Diyos lagi kasi kapag kasama siya dyan, 100% ang tagumpay niyan. Hindi mo pwedeng iwan ang Diyos doon sa planong yan kasi doon ka papalpak. Kaya lagi natin i-consider na isama siya sa mga plano natin sa buhay. Amen po. You try to consider that sa prayer, Sa prayer, panalangin po ninyo. Kung kayo maghahanap buhay, meron ba kayong oras sa pagsimba, paglinggo, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga pamilya at mga plano sa hinaharap? Kasi pag hindi na natin isinama ang Diyos sa mga plano natin, makikita natin na nagkakaroon ng mga kapalpakan. Dahil ang diablo, tandaan natin, magnanakaw yan. Ninanakaw niya yung mga gusto natin na abutin. Pero kapag hindi natin isinama ang Diyos dyan, doon tayo nagkakaroon ng problema. Okay? So marami po sa Biblia na mga tao din naman na isinama talaga nila ang Diyos sa kanilang mga gawain na ito. Okay? Kaya sila nagtagumpay. Ikaapat, magpakumbaba at maging handa tumanggap ng gabay. Okay? Isa po ito yung tinatawag na pag-uugali natin. Huwag tayong maging mayabang, na alam natin ng lahat ng bagay at meron tayong kakayahan na gawin ito kasi meron tayo. Pero yung pagpapakumbaba, yung handang tumanggap ng gabay, dito lalong nagbubukas ng malawak na pintuan para tayo pumasok at doon makita natin na tayo ay maalwan ng pagkilos, hindi tayo nahihirapan. Okay? Ang huwag manangan sa sariling karunungan ay paanyaya sa kababaang loob.
makinig sa payo, sa salita ng Diyos at disiplina ng Espiritu Santo. So, tatandaan natin yung mga gusto natin ay kakaiba dun sa gusto ng Diyos. Minsan hinahadlangan ng Diyos yan kasi may mga dahilan siya. Pero tayo, nagpipilit. Gusto natin ipasok. Para bang you are putting the square to the triangle. Eh kahit na anong pilit mo na ilagay ang square sa triangle, hindi pwede. Talagang mahihirapan ka eh. So, ibig sabihin, kung triangle yan, triangle ka rin. Gusto ng Diyos na round, round ka rin. Kaya doon mo makikita yung kaangkupan. Kaya yung makinig tayo sa payo, sa salita ng Diyos, sa disiplina ng Espiritu. Ang payo, minsan nanggagaling sa mga pastor, sa mga matatanda, at yun, mga practical, na pinapayuhan ka kasi mayroon silang karanasan, mayroon silang wisdom. At doon, i-consider din natin yun kasi may kaalaman yan eh. Lalo-lalo na sa salita ng Diyos. I-consider natin lagi kung anong sinasabi ng Biblia sa atin. Okay, halimbawa, kung sabihin natin na ah, sa isang pagkakataon na tayo hinahamon magpasya sa isang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos, ay ko-consider lagi natin ang salita ng Diyos. And then yung pagdidisiplina ng Espiritu. Okay? So ito ay makatutulong sa atin na tayo ay nananangad sa karunungan ng Diyos, hindi sa ating sariling karunungan. Kasi yung karunungan natin napakalimitado, kulang eh. Kaya doon makikita mo na sumasablay ang mga pagpapasya natin sa buhay. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay ma-dehydrate, ano? O kumbaga ay mawalan ka ng direksyon. Kasi gusto nga niya yan, may direksyon ka at ikaw ay laging sariwa. Para bang puno na nakatanim sa tabi ng batisan na laging sariwa. So, ibig sabihin, gustong-gusto ng Diyos na mas lalo mong makilala siya, matuto ka sa Kanya. Para kung magpapasya ka, ay maintindihan mo na yung kalooban ng Diyos sa iyo ang sinusunod mo, hindi yung gusto mo. Marami tayong gusto. Alright? Pero iba yung plano ng Diyos sa gusto natin. Ang plano ng Diyos ay mas magbigay tayo ng luwalhati sa Kanya at tayo ay makapaglingkod sa Kanya para tayo maging masaya. Kasi yun ang pinaka-chief end natin eh. To glorify God and to enjoy Him forever. So hindi ka makapagluwalhati sa Diyos kung hindi mo siya kilala eh. So paano mo siya makikilala kung hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos? Paano ka makapaglilingkod kung hindi mo alam ang gagawin? So sama-sama po yan. Kaya makinig tayo sa mga payo, salita ng Diyos at pagdidisiplina ng Espiritu natin. Ng pagdidisiplina ng Espiritu, yung Holy Spirit na naggagabay sa atin. Alright? Na si Pablo ay nagnanais pumunta ng Spain, ay nakinig siya sa disiplina ng Espiritu Santo na hindi ka diyan pupunta. Hindi nga siya nakapunta. Bagamat gusto niya. So meron tayong mga gusto na kung isipin natin maganda naman, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi natin pwedeng ipilit. Naintindihan niyo po? Yung pinipilit mo yung gusto mo, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Yung nga, ang tanong, paano ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Malalaman mo lamang ang kalooban ng Diyos kung merong mga biyaya na ibinigay ang Diyos sa iyo. Kasi kung wala, ay malamang hindi yan. O malamang wait pa lang o maghintay ka pa lamang. Kasi ang gusto natin yung
makita natin na ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, hindi yung gusto natin. Tayo, mahilig tayo doon sa gusto natin. Gusto ko ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko yon. Kung taliwas naman sa kalooban ng Diyos yan, talagang magpipilit ka na kunin yan. Kaya lang, madugo, mahirap. Alright? Mas maganda yung kalooban ng Diyos ang ating sinusunod. Okay? Marami sa Biblia makikita natin ang kalooban ng Diyos. Napakarami. Pero simple lang, basic lang bawat isa sa atin. Yung makapamuhay tayo ng praktikal ayon sa karunungan ng Diyos. Okay? Ano ba yung karunungan ng Diyos? Unang-una ay gusto ng Diyos na talagang maligtas ang mga tao. Paano sila maliligtas kung walang mangangaral? Naintindihan niyo po? Gusto ng Diyos na ikaw ay lumago, espiritual. Paano ka lalago kung hindi ka naman nakikinig? Kung wala namang tuturo? Gusto ng Diyos na pagpalain ka. Paano ka pagpapalain ng Diyos kung hindi ka handa sa mga pagpapala niya? So lahat yan ay inihahanda ng Diyos. Kung babalikan natin ang kasaysayan sa banal na kasulatan, okay? Okay? Kung babalikan natin sa kasaysayan, magtataka kayo no, sa bansang Israel na umabot sila ng 40 years doon sa wilderness. Kaya naman nila mag-travel ng 7 days papunta ng Promised Land. Ang tanong ay bakit kaya ganun ang ginawa ng Diyos sa kanila? So doon sa 40 years na yon, sa kanilang pag-iikot doon sa wilderness, yan po yung panahon ng pag-aaral at pagtuturo ng Diyos sa kanila. Kasi bilang isang bansa, hindi pa sila handa eh. At yung mga kasama nila ay mga maraming reklamador. Iba naman ay hindi pa talaga handa. So, tinuruan sila ng Diyos unang-una na magtiwala. At sa panahong yun, ng 40 years, naranasan nila yung mawalan ng pagkain, pero nag-provide ang Diyos. Sinalakay sila ng kaaway, pero iniligtas sila ng Diyos. At sa panahon ng tag-init, naroon ang biyaya ng Diyos, merong ulap na nakatalokpong sa kanila para hindi sila naiinitan. Sa gabi naman, napakalamig, merong pillar of fire. So lahat ng mga nangyayari sa loob ng 40 years na yon ay mga pagtuturo ng Diyos. May mga pagsubok sila. Kung titingnan natin ito sa ating buhay personal, ano po, parang mga Israelita na tayo na born again, nakalaya tayo doon sa Ehipto, and 40 years, naroon tayo sa disyerto. Inihahanda tayo ng Diyos. Meron tayong mga pagsubok sa buhay, mga problema. Inihahanda tayo ng Diyos para sa pagpasok sa lupang pangako. Yung blessing na inihahanda niya sa atin. Kaya kung tayo ay natututo na magtiwala, makinig, sumunod, at nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos, doon tayo nahuhubog bilang isang mananampalataya na magpasalamat at umunawa doon sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi po promise land o lupang pangako ng kasaganaan ay ganoong kadali na iyong maaabot. Kumbaga, yung pagpapala, no, na hindi natin iniisip pagpapala, ganong kadali. Yung pagpapala kasi inihahanda din ng Diyos sa atin yan bago natin matanggap. Kaya yung hindi tayo mananangan sa ating sariling karunungan, ayan po ay nagpapakita ng kababaang loob. Matuto tayong magpakumbaba sa pagtuturo sa atin ng Diyos.
sa mga problema na dumadating sa ating buhay, yung kawalan, mga teaching aid yan eh, na kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos at hindi ka gagawa ng mali. Marami tayong mga maling bagay kasi ginagawa kasi gusto natin shortcutin. At dito tinuturuan tayong magtiwala. Alright? Umasa sa Diyos, sa gabay niya. Okay, that's number 4. Number 5, manalig kahit hindi malinaw ang direksyon. Si Abraham, nang sabihan ng Diyos na sumunod ka sa akin, sumunod siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero naniwala siya. Alright? So yan po ay mga ilang halimbawa lang na titingnan natin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At doon nakita niya along the way na sinasabi ng Diyos sa kanya. Ganon din tayo. Kapag tayo ay na born again na, natutong magbasa ng Biblia, at may mga salita dyan na pagkamat di pa nating naiintindihan ng gusto, manalig lang tayo kasi tama yun. Kung ano sinasabi sa atin ng Biblia. Okay? Kahit hindi malinaw ang direksyon, sumunod lang tayo. Okay? At doon makikita natin kung paano itinuturo ng Diyos sa atin ang kalooban niya. Alright? Sabi nga, yung nagtutuloy-tuloy tayo, yung sumusunod lang tayo kasi yun ang kalooban ng Diyos. Yung tayo nanalig sa kanyang patnubay. Nananalig tayo sa kanyang salita. Na ito ay totoo, tama at mabuti para sa atin. Tama ba na tayo nagbabasa ng Bible? Tama ba na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos? Tama ba na tayo nananalangin? Tama ba na tayo sumisimba? Lahat yan ay tama. At lahat ay kinakailangan bigyan ng panahon. Na kahit hindi pa malinaw sa atin, sumunod lang tayo kasi yun ang tamang direksyon. Pananampalataya nga eh. At lahat ng mga biblical personality sa Biblia, mula kay Abraham, kay Enoch, kay Abraham, hanggang sa mga kahuli-hulihan, ay dahil sa kanilang pananampalataya, sinabihan sila ng Diyos na sumunod. Sumunod lang sila. Alright? Ganun din tayo. Na hindi natin kinakailangang unawain lahat kung malinaw naman yung sinasabi ng sumunod. Alright? Ibig sabihin, kapag sinunod mo yan, malinaw na sa iyo na ito yung kalooban ng Diyos. Kapag hindi pa tiyak ang susunod na hakbang, manatiling tapat, nagtitiwala sapagkat ipinangako ng Diyos ang patnubay niya. So ganun ang Diyos na mag-utos. Hindi kanya hahayaan na utusan na yung patnubay niya ay wala sa iyo. Okay? Yung kanyang biyaya ay naroon lagi. Kasi pangako niya yan kung susunod lang tayo. So, ngayon, para maging klaro sa atin, medyo malawak yan eh. Yung personal na lang. Iisipin mo lagi, kalooban ba ng Diyos na ako'y lumago sa pananampalataya ko? Yes. Paano ka lalago? Kung hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka sumasamba. Naintindihan po? So yan, basic yan. Alright? Kasi yun lang paraan para mas lalong mo makilala ang kalooban ng Diyos. Sumunod ka lang. Alam nyo, marami mga tukso, pagsubok at hamon na iniinganyo tayo na shortcutin. Pero hindi mo pwedeng shortcutin eh. Talagang dadaan ka sa proseso. Magtitiis ka at maghihintay sa sagot ng Diyos. Pero tandaan mo ito, na hindi huli ang Diyos at hindi rin tama lamang siya sa panahon na siya'y darating. Ang matindi rito, yung uunahan mo siya. Naintindihan niyo po? Nangyari po yan kay Haring Saul.
Sabi ni Samuel, "Maghintayin mo ako bago ka makipaglaban diyan sa inyong mga kaaway." Ano? Eh, itong si Saul ay nainip. Kaya na ang ginawa niya, siya na yung naghandog kay Yahweh. Mali yung ginawa niya. Kaya nagalit sa kanya ang Diyos kasi hindi naman siya propeta eh. Hari siya eh. Yung papel ng propeta, tinake over niya. Kasi nangangamba na nga itong si Saul kasi baka salakayin na sila. Yung anyo ng kanyang ginawa na yon na paghahandog niya, siya namang dating ni Samuel. So kaya sabi ni Samuel talagang ibinigay na sa iyong kapatid o sa iyong kapitbahay ang kaharian. Dahil matigas ang ulo mo, ayaw mo sumunod kay Yahweh. Sa atin, ganun din. Okay? Manatiling tapat at nagtitiwala doon sa pangako ng Diyos na hindi kanya iiwan ni pababayaan. Huwag mong shortcutin, huwag mong mamadaliin ang isang bagay na mali. Naintindihan niyo po? Sumunod ka sa kung ano ang tama, yung totoo at mabuti sapagkat hindi ka mapapahamak yan. Dahil kapag gumagawa ka ng tama, may biyaya ang Diyos sa iyo. Pero kapag gumawa ka ng mali, gusto mo ngang yumaman, nagnakaw ka naman. Gusto mo nga yumaman, ng taya ka naman. Gusto mo nga yumaman, naglamang ka ng kapwa mo. Naintindihan niyo po? Bagay na mali. Alright? So, kasi laging may proseso eh. Hindi mo pwedeng shortcutin at madaliin ang isang bagay. Dumadaan sa proseso yan. Alright? Ika-anim, gawing espiritual ang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pananampalataya ay hindi hiwalay sa praktikal na buhay. Ito ang gabay kung paano magtrabaho, magmahal, at magpasya. Right? So, kung gagawin natin sa pang-araw-araw na espiritual yung ating pamumuhay, ibig sabihin nito, lagi nating kinikilala at inaalala ang Diyos sa ating mga gagawin. Hindi yung papangunahan mo ang Diyos na kahit mali, shortcutin mo. Ay doon tayo nagkakaroon ng malaking problema sa buhay. Gusto mo ngang mag-asawa, nagmamadali kang mag-asawa, ay hindi namang mananampalataya yung mapapangasawa mo. So problema yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Huwag ka makipamatok sa hindi mo kapwa mananampalataya. Right? So lahat ng bagay na hindi dumaan sa tamang proseso, mali. Naintindihan niyo po? Huwag mandadaya, huwag manlalamang sa kapwa. Sapagkat doon tayo napapahamak. Antayin natin yung tamang panahon. Minsan, kasi pag pressure ka na, doon ka nakagagawa ng mali. Doon ka nagsisinungaling. Doon ka nandadaya. Huwag natin gawin yan kasi lalo tayong mapapahamak. Okay? So, gawin natin practical. Kinoconsider mo lagi yung kalooban ng Panginoon. Lord, gusto mo bang gawin ko ito? Kung meron mga tao namang aapakan o mapapahamak, o ang aking integridad ay malalagay sa kapahamakan. Minsan kinoconsider natin yan. Dapat, may consider natin na kung tama ba sa pamantayan ng Diyos o tugma ba to do sa katotohanan. Kung magkagayon, makikita natin yung aksyon na gagawin natin at kapasya na tama na hindi lihis at hiwalay doon sa pananampalataya.
Hindi tanda natin, hindi lamang tayo sa tinapay na nabubuhay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos kailangan po. Kaya nga yung pagbabasa ng Bible, pakikinig ng salita ng Diyos, basic po yan eh. Yung pananalangin, kinakausap mo ang Diyos sa araw-araw, papatnubayan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kahit sa mga maliliit na bahagi ng ating buhay, ay inihihingi natin sa Diyos yung patnubay niya. For what reason? Ay para gabayan ka at ingatan. Okay? Kahit nga mga pagbili ng mga bagay, kung talagang hindi tugma doon sa kalooban din ng Diyos, masasayang lang. Nakakita na po ba kayo ng mga impulsive buyer? Bumili ng isang bagay kasi nagandahan. Pagkatapos hindi naman ginagamit. Hindi sayang lang ang pera. Parang ganun lang din yan. Na hindi tayo nagpapasya kasi gusto natin ito. May pera tayo, kaya pinili mo. Eh, nasayang lang, hindi naman nagamit. Kaya yung mga ganun, tinatanong natin kalooban ng Diyos. Kahit nga, dito makikita yung iyong pamumuhay spiritual. Na kahit sa mga malilit na bagay, pinapanalangin mo at hinihiling sa Diyos kung kalooban niya ito. Naintindihan po. Kasi ang Diyos ay Diyos na personal. He has a concern for us, for our welfare. Kahit sabihin natin, ino-offer, pero meron ka pa rin karapatan na tumanggi. Ayawan niya. Uh, Minsan pagsubok din yan kung paano mo gamitin ang isang bagay na nasa iyo. Pero ito ay nawawalang halaga o silbi kasi gusto lang natin pala, hindi naman pala yun ang kalooban ng Diyos. Alright? Naintindihan po. Okay. 7. Magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. So, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng kapanatagan dahil alam natin siya ang may hawak ng ating landas. Tandaan natin yan. Conclusion. Ipinapaalala po ng Kawikaan chapter 3 verse 5-6 na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Yung buong puso kapag isinuko natin sa Kanya ating mga pasya, kinilala ang ating mga limitasyon, at isinama siya sa bawat aspeto ng buhay, nagiging malinaw ang ating landas at nagkakaroon ng kapayapaan ng ating puso. Sa gitna man ng katiyakan o kalituhan, ang patnubay ng Diyos ang nagsisilbing matibay na sandigan. Kaya't ang pamumuhay na may pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi araw-araw na pagpili na magtiwala, sumunod, at lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan niyo po tatlo, magtiwala, sumunod, lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung hamon natin ngayon. Tatlong hamon to. Ano po? Hamon ng pagtitiwala kaysa pagkontrol. Kaya mo bang magtiwala sa Diyos sa mahalagang desisyon kahit taliwas ito sa sariling lohika, sariling plano o damdamin? Minsan kasi ito yung nangingibabaw, yung logic natin, yung plano natin, yung damdamin natin. Kaya mo bang magtiwala sa Diyos? Ang tanong ay, sa anong bahagi ng buhay mo ngayon mas pinipili mong ikaw ang may kontrol kaysa magtiwala sa Diyos? Kayo ang sasagot niyan, mga kapatid. Okay? May mga bagay na hindi natin kontrol. Kailangan natin ipagkatiwala sa Diyos yan. Pero may mga bagay na kontrolado tayo. Kaya kaya natin hawakan yan. Okay?
Kalawang hamon ng kababaang loob. Handa ka bang tanggapin na limitado ang iyong kaalaman at kailangan mo ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, panalangin at payo ng iba? At ito yung hamong tanong. Kailan huling beses kang humingi ng gabay sa Diyos bago magpasya? O nagpasya ka na bago mo hiniling? Minsan nangyayari ito. Napaka-dangerous po nito. Nangyayari din sa akin ito. Nagpasya na ako bago ko hiniling sa Diyos. You suffer. Okay? At napakahirap po talaga. Kaya struggle po eh. Ngayon namumroblema tayo. Pero ganun pa man, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Basta isinuko mo sa Kanya na hindi mo kaya. Nagkamali ka. Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko kaya ito. Yun lamang pwede nating aminin sa ating sarili na hindi talaga natin kayang kontrolin. Pero nariyan na. Ang kailangan mo yung awa at habag ng Diyos para tulungan ka. Okay? May mga personal sa buhay natin na nagpapasya tayo na bago nating pagpasyaan, o nakapagpasya na tayo bago natin hilingin sa Diyos. Alright? So, ganun pa man, laging may tinatawag na blessing in disguise. Nagkakaroon ng twist eh. Bagamat dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, naroon yung kanyang habag. Hindi kanya hahayaan na magdusa at masadlak doon sa ganung uri ng kalalagayan. Bagamat nagkamali ka, ito ngayon yung tinuturo sa atin. Yung maging mababa ang loob. Ibig sabihin, teka muna, papanalangin ko muna ito, yung kalooban ng Diyos. Minsan nakapagpapasya tayo, without consulting God. Yan man ay personal, ministry man yan, o hanap buhay man yan. Kailangan natin yung patnubay ng Diyos. At tayo ay tinuturuan pa rin hanggang ngayon. Hindi lahat po pwede mong sangkaan eh. Meron kang tinatawag, teka muna, tanungin ko muna ang Panginoon kung kalooban na to. Minsan gano'n dapat. Okay? Katlo, hamon ng patuloy na pagkilala sa Diyos sa araw-araw. Hindi lang sa krisis kundi sa pangkaraniwang gawain sa trabaho, sa pamilya, sa plano. Dapat isama natin ang pagkilala sa Panginoon. Inaanyayahan mo ba ang Diyos na manguna? Sa trabaho mo, kung ano trabaho. Kasi kung sa trabaho mo, hindi nakakasama ang Diyos dyan, at ikaw ay napapalayo sa Diyos, malaking problema mo. Sa pamilya, puro trabaho ka pero nakalimutan mong dalhin ang pamilya mo sa Panginoon. Sa iyong mga plano, maganda yung isinasama natin ang Diyos na pangunahan tayo. Alright? Ito yung hamong tanong. Paano mo konkretong isinasama ang Diyos sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Okay? Sa mga kapatid, ah, ewan ko kung nakuha ninyo ang laman ng mensahe natin ngayong gabi. Ano po? Ito practical ng pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Kaya nga, kinukonsulta natin ang salita ng Diyos. Kumbaga, tinitimbang natin. Meron kang isang pagpapasya na gagawin. Pero inaalam mo kung kalooban ng Diyos yan, kung tama ba ito. Ang tama lang na pwede kong sabihin sa inyo ay huwag kang sumunod. Right? Ibig sabihin, magpatuloy ka lang. Patuloy ka lang na kinikilala ang Diyos. Patuloy ka lang na naglilingkod sa Diyos. Patuloy ka lang na nakikinig sa salita ng Diyos. Nakikinig, kinikilala, sumusunod. Basic na pwede natin gawin na huwag mong ihihinto kahit na ano pa ang nangyayari sa buhay mo. Amen. Alright? Sana meron tayong mga napulot na aral ngayong gabi
At kung kayo napagpala, dahil Christmas naman, pwede po kayong magpadala ng inyong tithes and offering sa nakakero po sa ating kapatid na Merlinda. Ano po? So, yung spirit of Christmas ay giving. Ano po? So, kayo po ay makapagbibigay ayon sa lalaman yung puso. Alam naman ng Diyos yan. Alright? Dahil nga po tayo ay wala tayong face-to-face, ang gagawin po natin sa January ay dito po tayo magkakaroon ng pangkalahatan na ano po, Thanksgiving, sinasama na natin yung kung di naman tayo nag Christmas party o nag New Year, ito na yung Thanksgiving tayo. Nagpapasalamat tayo kasi marami na kayong tinanggap. Amen? Alright? So, kay na-bless, so you can give accordingly. Alright? So tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po sa iyo sa mensahe mo sa amin sa gabing ito. Mamuhay ayon po sa iyong karunungan. Mamuhay ng praktikal. Ito po yung dapat namin gawin. Na magtiwala at sumunod, lumakad sa iyong kalooban. Tulungan mo po ang aming mga kapatid na sa kanilang magpapapasya sa buhay, laging kilalanin ang iyong kalooban. Sapagkat dito sila magpapasya ng naaayon sa iyong kalooban. Aming Panginoon, salamat po. Kulang po ang aming karunungan. At sa kakulangan ito, hinihiling po namin na punuin mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Gusto naming matuto, gusto naming sumunod sa iyong kalooban. Kung kami man nagkamali, Panginoon, sa aming mga pasya sa buhay, ay itama mo po ito upang kami ay hindi mapariwara, mapahamak, kundi manatili sa iyong kapayapaan. Akin pong dinadalangin ang aming mga kapatid ngayong gabi ito, Panginoon. Masama silang sulok doon, naroon, ikaw po ang pumatnubay sa kanila at laging magbigay sila ng priority sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa at sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang bawat pamilya ay magkaroon ng mga Noche Buena at ganoon din naman, Panginoon, ang kanilang New Year's resolution ay sana'y magkaroon ng mga katuparan. At kami magpapasalamat, Panginoon, sa simula ng taon. Kaya, Panginoon, amin dalangin ang iyong patnubay, gabay, at ang kalooban mo, Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright? Awitin po natin ang ating doxology. Pangwakas na panalangin at bendisyon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Tingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan, Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Merry Christmas po and Happy New Year to all. So magkita-kita po tayo sa susunod na linggo ng ating pong online worship service. At yung pong ating weekend at yung ating weekdays, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Siguro itong event ng Christmas, ewan ko kung makakapag-air po tayo, but I will try my best. Kalooban ng Diyos na tayo po makapagpatuloy. So God bless you po. See you po on next Sunday.